For today's video, pag-usapan natin itong loan app na rehistrado po. Amazing, na-rehistrado pa rin siya. So makikita mo siya sa list of recorded online lending platforms. And ang kulit niya kasi kahit na ayaw ko na mag-loan sa kanya, for reasons that you will see later, text pa rin ng text. So, yung loan app na to ay up to 45 days yung pwedeng installment. And the last time I checked, it's 32,000 daw yung pwede niyang ipaloan. Worth it ba na umutang sa loan app na to? So, pag-usapan natin ulit tong si Fast Cash VIP. Para kayo naman ay maging aware sa kung anong meron dito bago yun pa siya utangan. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And of course, dito sa channel, check natin yung mga loan apps kung okay ba, ano bang meron. For today's video, yung pag-uusapan natin ay isang loan app na pwede installment. And surprisingly, rehistrado pa rin siya or ano pa rin siya sa list of recorded online lending platforms. Nakaka-update lang nung March 2025 ha. So yung loan app na to ay nagpapahiram daw ng, the last time I checked, 32,000 pesos. 45 days to pay. So pwedeng 3 terms. Ang kulit niya guys, text ng text. Sabi niya, apply now to get a 100% approved loan up to 45 days. Higher loan of 20% credit offer. So worth it pa bang umutang sa loan app na to? And of course, kahit na may mga links yung nasa text niya, dahil maingat tayo, hindi tayo basta-basta nagkiklik ng links. Para sa inyo dyan, na hindi pa kilala tong si Fast Cash VIP, this video is for you. And kung siguro familiar na rin kayo dito, you're still welcome to stick around. Kung bago pa kayo dito, subscribe na kayo guys, because dito sa channel, sinusubukan ko po yung iba't ibang mga loan apps para mabigyan kayo ng tamang expectations. Kasi hindi naman pwedeng sulong lang kayo ng sulong, lalo't ng utang to guys. So dapat pinag-iisipan to. By the way, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Meron po akong account kay Fast Cash VIP. Iniwasan ko na mag-loan dito dahil yun nga, medyo natataasan ako sa interest niya. So, ayan, sneak peek na yan, guys, ha. Hindi ko po siya marirecommend. As in, I'm just gonna be very honest. Hindi ko siya marirecommend dahil hindi po siya buong matatanggap. Diba? Ayaw natin sa mga loan apps, ang laking kaltas, diba? Ang top of the interest na babayaran pa natin every installment. Kaso, guys, text siya ng text. Every day or every 2 days. Sabi niya, 100% approved daw. Kaya naaalala ko tuloy na kailangan ko tong balikan dahil meron po kasing isa dyan na nagsasabi okay tong utangan. Hindi ko naman talaga kayo mapipigilan kung gusto nyo talagang umutang sa loan app na to. Especially kung yun lang yung so far nag-approve sa inyo. Pero I just wanna give my 2 cents about this because sinasabi nilang magre-refer ka daw para magkaroon ka ng coupon na pwedeng ibawas dun sa loan mo. That is so wrong. Kasi para sa akin, wag po kasi tayo mangdamay sa isang online loan platform na ang laking interest plus ang laki pang kinakaltas. Napaka-unfair naman kung mag-refer tayo para mapababa yung ating babayaran pero baka magdulot naman tayo ng sakit ng ulo sa ating mga nire-refer. Yung loan app na to, isang ID lang po yung kailangan, makakapag-apply ka na. At the last time na nag-apply ako dito, hindi po kailangan na mag-submit ng payslip. Yung mga IDs na tinatanggap ng loan app nito is ito po. Okay? So, natitigan nyo na ba ng mabuti bago natin pag-usapan yung interest niya? Okay, titigan nyo muna. So, bago nyo ibigay yung mga IDs na yan sa loan app na to, ito po yung maaari nyo ma-expect. Since matagal-tagal na rin ako na hindi nakapag-login sa loan app na to, so lumabas to na sabi niya ito daw yung mga access na, yung mga things na sinasilip niya sa ating phone. So, kailangan mo mag-agree doon bago ka makapag-open ng app. And yun po yung kanyang privacy policy. So mag-okay ka, I have read. And then hiningi po siya then hiningi niya rin ulit yung location. O, di ba? Parang nagsimula rin ako sa 0 nito, ano? Access sa ating mga SMS. Pagkatapos nun, ay humingi po siya ng upgrade. Sabi ko sa inyo, matagal-tagal na ako. So usually pag nag-upgrade yung app, syempre, aasa din tayo na nag-improve to, di ba? So napunta ako dun sa Google Play Store kung saan may button na i-update siya. Sabi daw, 32,000 daw yung pwede niyang, yung maximum niyang ipahiram. At pagkatapos ng update, guys, kailangan ko munang mag-login with my phone number and an OTP. And mag-a-agree ako sa kanyang privacy policy. And lumabas, sabi niya, ito yung confusing na part kasi sabi niya may 10,000 daw siyang credit limit na binigay sa akin. Nung kinlik ko yan, napunta po ako dun sa kabilang page. May lumabas pang coupon pero wag tayong basta-basta mag-refer ng atin kasi more of like
Para sa akin, pag nagre-refer ka ng relatives na yan, oo, perk nga yan, okay, advantage na sa atin na nababawasan yung ating babayaran. Pero isipin na rin natin na baka magbigay lang tayo ng sakit ng ulo sa mga nare-refer natin. Damay-damay this. Lumalabas sa 4,000 to 5,000 lang naman pala yung pwede kong utakin. Pero yung 10,000 dyan sa dashboard, so nakaka-confuse, di ba? So, kinlik ko yung borrow now para masilip po yung kamusta ba, bumababa yung interest, buo na ba siyang matatanggap? Pero ganun pa rin siya, guys. So, bago tayo mapunta doon, just so you know, na yung loan app na to, hihingi po ng mga basic information. Sama na doon yung job type. Pero pag sinabi mong housewife or unemployed, yung hihingi niya lang is your monthly income. Hindi na siya hihingi ng kung ano-ano pang information. Yung mga disbursement channels is pwedeng e-wallet, pwede rin bank, but usually, kapag 50-50 ako sa isang app, doon na ako, yung binibigay ko, yung aking e-wallet. Humihingi po siya ng 5 contact reference at naka-state talaga dito na we will not contact your reference persons unless under inevitable situations. Once again, your info will be 100% secure. I don't know, pero parang may feeling ko parang ganun din siya kay Mr. Cash. So, ayun nga guys, lumabas na 5,000 lang yung maximum ko pala. So, nalilito ako guys kung bakit yung sinasabing 10,500 yung nasa dashboard. It is what it is. So, 5,000 lang yung maximum. And then, 45 days lang yung pwede kong maklik kasi naka-grade out pa po yung 90 days. Minimum pala dito is 4,000. So, it's either 4,000 or 5,000. Hindi pwedeng 1,500 or 2,000. So, 45 days, that's 3 installments or 3 terms. Pero hindi po siya buong matatanggap kasi kakaltas po siya ng 15. Service fee pa lang, 15% na. Diba, yung acceptable for an online loan platform that's non-collateral and less than 4 months and less than 10,000, correct me if I'm wrong, 15% per month kasama na yung service fee. 15%. Service fee pa lang yan. So, yung matatanggap mo sa 5,000 is 4,250. And since 45 days po siya, 10% daw yung installment. Kasi, diba, sobra-sobra yung fees niya, diba? Every installment, yung interest is 500. So, 2,010 na yan, kasama na doon yung 1,510 na bayad sa principal. And then, yung interest na 500. After the 45-day term, yung nilabas mong pera is 6,032. On a loan, that's 5,000, pero yung natanggap mo is 4,250 lang. So, the cost of borrowing money here is, para sa akin, mahal siya, guys. So, magre-refer ka ba ng kaibigan mo or relatives mo on a loan app na hindi naman masyado maganda yung terms? Para sa akin, po, meron naman po tayo mga online loan platforms na yung interest is mas makatao kaysa dito. Tulad ng mga loan apps na 5% or less, like, you know, yung mga loan apps na andito po sa ating playlist na to. Kung hindi man 5% or less yung kanyang interest, at least, yung iba dito, 15% per month, okay. Pero, at least naman guys ha, yung buo siyang natatanggap. So, kung ayaw nyo dito kay FastCash VIP, it's worth checking the loan apps that are on this playlist first. Kasi ito, may confidence ako. Kahit na hindi ako na-approve sa iba dyan, at least alam ko okay sila. Pero guys, nasa inyo po yan kasi hindi ko naman kayo madidiktahan na umutang kayo dito sa FastCash VIP or sa loan app na to kasi hindi naman ako nagpro-promote ng mga kung ano-anong loan app. Kasi dito sa channel na to, financial literacy po at awareness sa kung anong meron sa kada loan app yung ating ini-encourage. So, bago tayo umutang, dapat wini-weigh natin yung pros and cons sa isang loan app. That's it for today's video. I hope to see you on my next vlog. Bye!